So, hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist ating spiritual life and random topics in life 2026-2019 sa ating health tips and advice and tips and advice for successful life. Okay? So, ewan ko lang kung natuloy ba yung nakarang video kasi hindi siya nag-green. Ewan ko lang kung nag-continue ba yung video. So, ngayon pag-usapan natin about sa exercise at saka sa yan. Exercise at saka sa hilot. Napaka-importante talaga guys. So, naghihilot kami, ninihilot din kami, napakaganda. So, yung bawal lang po doon is yung busog bago ihilot, yung regla, bawal din ihilot pala, yung high blood, at saka yung buntis, yung 1 to 3 months. Yun, kasi malalaglag yung baby pag nagpapahilot. So, marami pala talagang kaalaman, no? Hindi basta-basta nagpapahilot at hihilot agad. Kailangan talagang i-check yung pasyente. Yung height, yung weight niya, saka yung gaano siya kataas, anong timbang niya, ay importante talaga yun. Yun ang yung BP niya, pulse rate, tinaruan kami yung respiratory rate, at saka yung body temperature. Normal ba yung temperature niya or hindi. Nag-banana scanning kami at saka nagtuob-suob. So, yun na parang iniisip ko na maganda yung hilot. Yan. Wag lang maligo pagkatapos nahilot 6 to 8 hours kung hapon ka na hilot mga umaga pa bukas. Bawal uminom ng malamig na tubig para masama talaga yung malamig na tubig no. Nung iinom tayo ng buko, wala na tayong ice. Yung as in pure, walang ice, walang yelo, yun. At saka yung nagiinom na bawas din sa alak at sigarilyo. Kung ano, at yung droga din. 'Di ba? Pero mas maganda talaga iwasan yun. Kung kaya lang. Pwede naman dahan-dahan. Ngayon daw si Sis Grace daw yung ano namin daw kapatiran na hospital din. Parang high blood na rin yun. So, yun lang talaga masasabi ko na yung kalusugan is napaka-importante. Kahit gaano nating ingat ngayon, di talaga natin maiwasan. Lagi tayong naghahanda. Dapat may mga health insurance, PhilHealth, lugulugan din, at saka SSS. Hindi naman tayo may sinasabing mayaman tayo lahat. Pwede natin maiwasan ang sakit kahit wala tayong pera. Okay? Okay lang na hindi ka maraming pera basta hindi ka nagkasakit. So, ma-check natin, pwede natin maiwasan yan, guys. So, ang hilot is napaka-importante. Check natin yung kalusugan, yung height, yung weight, timbang, at saka yung kondisyon ng tao. Pero yung hilot, nakakaganda yun kasi pang-relieve ng stress, maganda yung daloy ng dugo, maganda yung mood mo, yung tulog mo, at mag-practice tayo din ng healthy lifestyle, 'di ba? Yung proper healthy lifestyle, 'di ba? Iwas-iwas sa sobrang kape, kahit anong hilot natin diyan, kahit ano tong kain diyan, yung mga bisyo na yan, ibawas-bawasan or magpa-advise sa doktor paano mapigilan kasi nagiging siyang addiction kung lagi mong inuulit-ulit. Meron din kasabihan na everything too much is not good. Huwag sobrang maraming kanin, sobrang tuyo, bulad, or dried fish. Yun. Wag sobra, basta may mapasok lang. Hindi kailangan yun. So, meron tayong binili dito na stethoscope headset ng mga doktor. Kanina hindi ako nakasimba kasi pagod ako. Pagod talaga. Saka may inisgason, may lakad. Yan ang dito niya, nag-aral din, nag-practice din dito si Doc Willie Ong. Yan. 1,000 din yung stethoscope, no? So, yan ang masasabi ko na talagang kalusugan, health is wealth talaga. Huwag natin tong pababayaan, huwag mong kasi alam mo, pag may pamilyado ka na, dapat unahin natin yung kalusugan natin. Kasi may umaasang pamilya sa'yo. Ako, single lang naman ako. At mga libro.
At tayo din, paplano din sa lottery, di ba? So, yun lang naman talaga ang ano ko, isa-isa lang. Medyo pagod tayo ngayon, medyo maghanda. Pero hindi pa pagod, magpapahinga, pero hindi pa rin tumitigil sa pangarap. Yun lang talaga. Pangarap ko si God Yahweh. Yun, magdasal. So, medyo kanina talaga, sobrang lakas ditong ulan kanina. Medyo may opportunity na lalakarin. Tapos, pagod din ang katawan. So, sa kakahilot namin isang linggo, series-series, napagod talaga sa kakahilot. Umaga at hapon, pagod din. Oy, syempre. Yun lang talaga na medyo this week, medyo pagod ako. Pero satisfied naman, masaya naman. At least may natutunan. Hallelujah. So, yun talaga na kung stress ka, ah, at high blood, magpa-check up ka sa doktor, 'di ba? Iwas-iwas sa kape. Baka yung cause ng high blood mo, kape, 'di ba? Kulang ka sa tubig, puyat, lagi nagkaupo, tayo-tayo din, 'di ba? Yun, lagi tayong pagod o masakit ang ulo, baka internal yung problema mo sa katawan. Yun talaga na siguro sobra tayong sugar, snack, or soft drinks. Kailangan talaga may rice. Hindi naman pwede na wala na talagang rice. Pero isang cup lang, 1 cup. 1 cup, wag sobrang putas, gulay, wag din sobra. Lalo na yung processed food. Take note, masama din ang healthy foods kahit natural sila. Lalo na yung processed food, 'di ba? Yung hotdog, pizza, burger, 'di ba? Araw-araw marami. Siyempre hindi natin namamalayan pag naiipon yung mga kinakain natin, naiipon, magge-gain weight tayo, tataba tayo at saka bibigat yung timbang ng katawan natin. So pag mag-stretch yung katawan mo, maiipit yung mga organs. At lalo pang laging puyat, laging nakaupo, siyempre mapipigilan yung takbo at daloy ng dugo, 'di ba? Yun ang importante natin na kailangan natin na we must take care of our own health, 'di ba? Yun talaga na importante talaga sa ating katawan ngayon na huwag natin 'tong pababayaan. Para 'tong sasakyan. At ang pinakamataas na high risk, yung hindi nag-healthy lifestyle, sobra-sobra, hindi kumakain ng prutas, gulay, or healthy natural foods, at lagi kumakain ng processed food. Yung processed food, yung noodles, corned beef, beef loaf, hotdog, yung mga ganon. Paminsan-minsan lang yan. Paminsan-minsan, naalala pa rin kita. Saka pwede rin isda ang kakainin, di ba? Huwag na natin na hintayin na lumala yung sitwasyon mo. Doon ka pa natataranta. Ay, mali na pala yun. Bigyan natin ng time ang kalusugan mo. Itong kalusugan natin yun ang kapital. Bigyan din siya ng tama at sapat na tulog, pahinga, sustansya, kailangan din na buhay na makinato. Huwag din magpapahabol sa mga sobrang masasarap na pagkain. Yung mga maraming asukal, 'di ba? Huwag yung sobra-sobra. Your food is fooling you. Yan. Sarap ng pizza, no? Yan. Laging nag-soft drinks, no? Nakaka-addict, no? At saka yung masama talaga yung kape. Inaabuso kasi natin. Yun ang nakaka-high blood din yan at saka nakakataas ng sugar yung kape na yan. Maniwala ka sa akin. Ang importante talaga dito sa atin, sa ating time ngayon, na you must aware, you must have an awareness. Ano ba itong ginagawa ko? Parang ginagawa lang natin siyang normal. Pero actually, pag hindi natin alam yan, magiging abnormal yung sitwasyon mo. Pagkatapos, may bisyo pa tayo, mataas ang risk. Yung kahit alak lang or sigarilyo or both, kahit asaan dyan. At lalo pang dagdagan mo pa ng droga at lagi kang puyat, at least yung kain mo, mataas ang risk na mamatay ka ng maaga. Kung wala ka pera, patay ka. O parang ganun sasabi sa Chinese, di ba?
Yun din talaga na ako masasabi ko, maraming diabetic or mataas ang sugar, yung lalo na start sa mataba. Sorry sa matamaan ha. Yung kanin kahit di siya matamis yung rice, literally sa dila mo, mataas sa sugar yan sa katawan mo. At yung unang sumasala diyan yung liver natin, 'di ba? So sa hilot maganda din siya, pero hindi lahat pwede hilot. At saka yung diet tong sinasabi ko ngayon o food. So next video is pag-usapan natin yung about sa exercise. So ano bang benepisyo nito at saka ano yung kasi hindi tayo nanonood sa video sa doctors or takot tayo sa doktor para tayong nagdoktor-doktoran sa sarili natin. Ayaw magpa-check up, ayaw lagi lang nag-aalak o nagsisigarilyo, konting ubo na lang. Or laging puyat. Oh, yun. Wala talagang magaling dyan. Maniwala ka sa akin. Yung unang high blood, nagsisimula yan sa hindi ka makatulog, sobrang stress, sobrang donut, matatamis, or sobrang rice, or masyado na tayong mataba. Kailangan na talaga natin na alamin at gawin yung tama at iiwasan or bawasan yung mga maling gawain. Alam mo natin na naririnig nila lagi ang bisyo. Pero bakit ko to laging sinasabi? Kasi tao makalimutin. Hindi nila alam na yung bisyo na yun ang magpapatay sa iyo. Kahit ano pang excuse dyan, marami kang pera o wala, advantage yung sumusunod at nagpapagabay sa doktor at sa Bible. Yung magkain ng healthy lifestyle, yung Garden of Eden. Huwag ding sobra. Yun lang talaga kasi sa atin na sitwasyon natin ngayon. Nagmamadali tayo. Kasi nagmamadali. Pero laging puyat, 'di ba? So lack of time management. Kasi time management, kasi huwag mo sabihin na busy ako kasi may anak ako, may trabaho ako, may negosyo ako, meron na akong trabaho, negosyo, or estudyante ako, student. Hindi yan. Ginagawa mo kasing lifestyle yan. Laging naglalaro, hindi nag-aaral sa doktor, wala ka ng panahon magkakain ng tamang pagkain. Yun ang dahilan siguro na magkakasakit ka. Maniwala ka sa akin. Kasi, ginagawa lang nating wala lang, di ba? Parang normal lang. Pero yung nakatayo tayo, guys, napaka-miraculo yan. Yung nakatayo ka, yung makagalaw ka pa, maganda yung pakiramdam mo. Kung na-stress ka, magpa-check up ka sa doktor. Kung okay naman yung BP mo, saka yung vital sign mo, magpahilot ka kung stress ka, kung hindi ka makatulog, at kumain ng healthy foods at exercise. Yang note na yan, may anak ka ba o wala? Oo, kailangan na tulungan mo din yung kalusugan mo. Bigyan mo din ng time yan. Huwag mong pababayaan yung kalusugan mo. At lalo nang mahilig sa kape, yung talagang hindi makaalis-alis sa kape. Yung cause ng high blood, yung sobrang kanin, sobrang mantika, maalat at matamis. Kulang sa tubig at sobrang nagkakape. At dagdagan mo pa sa nagpupuyat. Yun ang major causes ng high blood. Hindi naman talaga ako na high blood noon pang mga 20s ako. Nung binago ko na yung lifestyle ko, hindi na ako hindi na bumisita yung high blood sa akin. At lalo na yung laging galit, yung emotional masyado, nakakos din yan ng high blood. Oo. Kasi yung isip natin, nakaka-high blood yan kahit wala kang sakit sa kalooban mo. Ganun din sa ate ko, yung anxiety. Oo. Laging takot. Nakakos din ng high blood yan. Kahit hindi ka physically or literally sa katawan mo ay healthy lahat. At bigla na lang na high blood. Matakutin or sobrang galit or sobrang malungkutin. Okay? So, ito lang yung video natin, guys. So, may video pa tayo na iba. Like, subscribe, comment, share. Napipis love you all. Ngayon po ay February 14, alas 9 ng gabi, 9:10. So, hindi naman kami naniniwala sa Valentine's. Importante, araw-araw.
'Di ba? Mahalin mo at saka yung pag-aanak, hindi lang sa petsa 'yan, sa isang taon, dapat araw-araw 'yan. Yung love life, sagrado 'yan. Okay, hindi lang 'yan na-celebrate sa isang araw lang. So, like, subscribe, comment, share. Love you, please. Love you all. Maraming salamat po. Thank you po, guys. February 14. Thank you po. Sabado. Thank you po. Love you, please. Love you all. Thank you po.